Abangan natin kung totoo, mga kababayan, yung mga aligasyon ni Bato de la Rosa. Baka tulad din naman ito, mga kababayan, ng investigasyon niya, ng witness niya, si Jonathan Morales, na dahil lang sa butas, na nandun, mga kababayan, sa files, kung saan nakasulat daw yung pangalan ng ating Pangulo, dahil lang sa butas, authentic daw. Hindi na nga po natuloy. Hindi na ipinagpatuloy ni Bato de la Rosa yung investigasyon niya doon. Kasi imbis mapasama yung ating Pangulo, imbis madiin, lalong nalinis yung pangalan. Kasi mga witness niya, mga palpak, mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Taranta na ngayon, mga kababayan, si Bato. Senador Bato de la Rosa, may mga taga-ICC daw, team mula sa ICC, nandito ngayon sa Pilipinas at pinapatawag yung mga dating pulis sa isang hotel sa Manila para mag-testify laban sa kanya. Kaya taranta na ngayon si Bato. Magpapatawag daw siya, mga kababayan, ng investigasyon sa Senado. Ano niya, Mr. Maravillas yan, in aid of legislation o in aid of himself? Para tulungan ang kanyang sarili in aid of self-preservation. Ayan, taranta si Bato. Bato to probe on claim ICC team forcing ex-caps to testify versus him at saka laban kay Digong. Ayan po, nag-post siya. Galing mismo ito, mga kababayan, sa kanyang post sa Facebook. Ayan. Sabi po ni Bato, yung mga investigador adyan ng International Criminal Court, pinupuwersa yung mga retired police officers na magpirma ng mga affidavits laban sa kanya at sa kalaban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. De la Rosa claimed that the ICC has an ongoing mission at a hotel in Pasay City to gather affidavits in the crimes against humanity case at The Hague in the Netherlands. Kaya sabi niya, magkakanda kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya, ay mananagot yan. Yung mga taksil po sa soberenya, malinaw na yung mga pro-China. Alam na ninyo dito kung sino yung mga pro-China na mga politiko at mga personalities. Yung latest nga na balita ngayon, winaterkano na naman po yung mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinagbubomba na naman po ng Chinese Navy o Chinese Coast Guard. Saka ang totoong taksil sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating bansa, yung leader at mga opisyal na nasa likod po ng AJK. Imagine, sarili mong kababayan, nagawa, mga kababayan, na i-AJK, di ba? Pero sila, mga kababayan, yung dating Pangulong Digong, sabi nga natin paulit-ulit, binibigyan po ng due process. Buhay na buhay, mga kababayan. Lahat ng due process extended sa kanya. Pati, of course, si Bato. But anyway, ito ngayon ang kwento. So sabi dito sa kanyang post, De la Rosa made the revelation when asked about President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s remark that he is open to reconciling with the Duterte family. Kung sincero talaga siya sa kanyang sinabi, ang unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na nandyan ngayon sa mga hotel na dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nilang mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin yung mga pulis na
pinagtatawag nila. Abangan natin kung totoo, mga kababayan, yung mga aligasyon ni Bato de la Rosa. Baka tulad din naman ito, mga kababayan, ng investigasyon niya, ng witness niya, si Jonathan Morales, na dahil lang sa butas, na nandun, mga kababayan, sa files, kung saan nakasulat daw yung pangalan ng ating Pangulo, dahil lang sa butas, authentic daw. Hindi na nga po natuloy. Hindi na ipinagpatuloy ni Bato de la Rosa yung investigasyon niya doon. Kasi imbis mapasama yung ating Pangulo, imbis madiin, lalong nalinis yung pangalan. Kasi mga witness niya, mga palpak, mga kababayan. Sabi dito sa post ngayon ni Bato de la Rosa, kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis, at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. Kawawa ang mga pulis eh. The PNP should take care of its people. Sabi po ni Bato. He then slammed the intimidation of retired police officers, emphasizing that these individuals have given their life to serve the Philippines. Porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi ninyo kinoconsider yung kanyang serbisyo. Yung buhay niya na kanyang dinedicate yan sa Philippine National Police, porket ngayon retired na, tatakutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign sa affidavit, ay damay kayo sa kaso, sabi po ni Bato de la Rosa. Siyempre po, kasi may mga complainants. Siyempre yung ICC, gagawa po ng paraan paano makakuha ng mga ebidensya. Kasi doon nagreklamo yung mga complainant sa ICC, hindi dito sa Pilipinas. Kasi nung panahon ninyo, takot sila. Pati yung mga fiskal, tinatakot kasi. O ngayon, sasabihin naman ninyo, nakikipag-cooperate yung ating gobyerno. Yung mga taga-ICC, pwede silang pumasok rito. Yung ICC investigators. Only that, dahil hindi na tayo member, hindi officially makikipag-cooperate yung mismong gobyerno. Pero sila pwedeng mag-initiate ng investigation. Di ba? Ganun yan eh. Tinabi na yan ng ating mga officials noon. Malinaw po yung statement ng ating Pangulo. Position niya tungkol sa issue ng ICC. Yan o. PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over Philippines. Won't cooperate in its investigation. Kailan to? Last year, January 23, 2024. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila hindi sabi that they do not come into contact with any agency of the government. Alinaw po, hindi makikipag-cooperate. O ngayon, yung strategy ng taga-ICC, tulad ng sinasabi ninyo, although wala pang announcement yung ating pamahalaan, kung talagang totoo yung sinasabi ninyo. Kung totoo, basta yung ating mga government agencies po, hindi makikipag-cooperate. Pero kung halimbawa, pumunta rito yung mga investigador in their private capacity, tapos may kinuntak na iba, basta hindi gobyerno, sabi ng ating Pangulo, pwede silang pumasok. Ganitong sinasabi po ninyo, Senator Bato, kung totoo, nandyan sa isang hotel sa Pasay, tapos pinatatawag yung mga dating mga opisyal ng pulis. Wala na dyan kinalaman yung ating gobyerno kasi wala nang kontrol sa mga retired officers ng PNP. Yung ating gobyerno, pribadong tao na sila. O di ba? Yung claim po ninyo na tinatakot, patunayan ninyo na tinatakot nga. Sino na ang nanakot? Yung mga taga-ICC? Medyo malabo siguro na taga-ICC yung manakot. Kasi nasa lugar natin, pwede ba yun ang taga-ICC, ICC investigators manakot na ito'y ating teritoryo? Baka in-invite, involuntarily, nag-execute ng affidavit sila. Willing na magtestigo laban po sa inyo at saka sa dating Pangulong Digong, baka na konsensya. Pero okay itong ipatawag ninyo ang investigasyon para magkaalaman. Tama? Wala tayong kontra dyan. Sige, magpa-imbestiga po kayo. Yan o, sabi niya,
Daming mga pulis na pinapatawag. So sa pagpatawag po ng mga retired na pulis, pwede naman yung mga pulis na retirado po hindi pumunta kasi pinatawag man lang po. Hindi man tulad ng pagpatawag ng Senado at ng Kongreso na pag hindi ka pumunta, ikukontempt, papa-aristo ka, di ba? Wala man sigurong gano'n na ginagawa yung mga taga-ICC. Sabi niya rito, walang sinseridad yan. Kung gano'n, ang pinakaunang gawin ni Pangulong Marcos, dapat palayasin niya yan, i-deport niya. Yang mga taga-ICC, investigators na yan, na nandito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na magtestigo, yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero sa kanyang reconciliation na hinahangad. Gusto pang manduhan yung ating Pangulo ni Bato kung anong dapat gawin. Malinaw po yung offer ng reconciliation, hindi man lang po yon sa mga Duterte, kundi sa lahat. Pinaliwanag na po ni Yussi Castro. At hindi papayag yung ating Pangulo sa reconciliation na may kondisyon na kayo yung magdidikta. Tama? Willing lang na makipag-reconcile kung gusto ninyo. Kung ayaw ninyo, di iwag. Kung may kondisyon man lang, di wag. Ganon lang yon. Yes, sabi ng mga nag-react, kunting tiis na lang, Sir Bato. You know the drill. Mga kababayan, yung mga duda na days na lang ang binibilang. Baka hindi na makapag-assume si Bato de la Rosa. Kasi si Bato de la Rosa kasama pati si Bongo, pati si Sara Duterte. Nasa lista daw mga kababayan. Short list ng i-issuehan ng warrant of arrest. Baka nga yung warrant of arrest na ilabas na. Kaya lang secret. So malamang sa malamang, baka po hindi matapos ni Bato de la Rosa yung impeachment trial. Laban sa laban po sa Vice Presidente. Sabi ni Ray R.F. Foss, ayan na po sila. Sabi ni Alex Torres, welcome to the club, soon magiging OFW ka na. Sabi ni Lane, you're the next in line. Sabi ni Chololo, aligaga na yarn. Sabi ni Nestor Turano, and now he's using the Senate to prove his own allegation. Self-serving senator, not ready to serve the people. Sabi ni Eloy Samari, Piña Marcos, karma. Sabi ni Goffrey Marco, di naman halata na very self-serving yung investigation na gagawin mo. Sabi ni Dave Leproso Jr., bring it on. Sabi ni Aurora Balikotsa, sayang ang sinasahod sa iyo Bato. Sabi ni Rodolph Halcon, afraid of his own ghost. Sabi ni Eljan, wait for your turn Bato. I will be very glad to see you crying again. Sabi ni Warren Mahosay, self-serving senator. Anyway, tingnan natin kung isusulong ni Bato de la Rosa, patawag siya ng Senate investigation in aid of self-preservation. Very self-serving mga kababayan. Anyway, ako personally, nagdududa din dito sa mga claims ni Bato. Tingnan natin kung ano ang magiging reaction ng ating mga authorities na nandito daw yung mga investigators ng ICC at tinatakot yung mga retired police para magtestigo laban sa kanila. Baka propaganda lang ito ni Bato para gatungan yung ating mga mamamayan in case nakatunog na siguro si Bato na nandyan na yung warrant of arrest laban sa kanila. Baka gusto niyang gamitin yung Senado para maging platform niya sa propaganda in sympathy, makuha yung sympathy ng mga tao, mga supporters niya, mag-people power. Di ba? Para proteksyonan siya ng kanyang mga supporters. Hindi siya makaladkad ni General Torre. Malamang ganon, mga kababayan. Ito ay opinion man lang natin mga kababayan. Hintayin natin kung ano yung magiging reaksyon ng ating mga authorities dito sa aligasyon ni Bato na may mga tinatakot na police officers pinapatawag sa isang hotel para magtestigo daw laban sa kanila.
At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.